Aklat ni Juan 20, aking babasahin. Madilim pa ng unang araw ng isang linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratan niyang nialis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay pumunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro naunahan noong isa. Yumuki ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita siyang nakalagay doon ang mga tilang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga tilang lino at ang panyong binalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama sa mga tilang lino kundi hiwalay sa pagtiklop sa isang tabi. Purinawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagay ito na napakagandang umagang binigay mo sa amin. Tulungan mo po kami, Lord, na aming marinig at manawaan ang iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maluwalhati. Ikaw po ang maitaas sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, dito po, no, yung natin ay gi-celebrate natin nung muling pagkabuhay, no? So Easter Sunday kahapon. Kaya parang balik tanaw lang po tayo, no? Na dito, no, na natupad kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, no? So sa kanyang muling pagkabuhay. So dito ngayon si Pedro at ang mga iba pang alagad, hindi nila nakita si Jesus, no? Hindi nila nakausap. Subalit itong si Mary Magdalene, tingnan natin mga kapatid. Ang panyo hindi kasama sa matilang lino kundi hiwalay sa nakatakip sa isang tabi. Pumasok din ang alagad sa naunang dumating at nakita niya ito. At siya'y naniniwala. Hindi nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang maalagad sa kanilang matahanan. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila inilagay." Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo doon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pagtuturo nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." Maria, sinabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," nang ibig sabihin guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sali, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. So dito mga kapatid, yung dalawang alagad, si Pedro at saka yung isa, pumasok. So hindi nagpakita si Lord sa kanila, no? So balit to si Mary Magdalene nagpakita, no? Kasi si Pedro at kanyang kasama umuwi kagad. Po ito si Mary nauna, no, pagtingnan natin. So nauna yung nakita niyang bukas na siya ay umuwi, no? Tapos bumalik ulit, no? So ibig sabihin dalawang beses pala si Mary Magdalene nagpabalik-balik, no? Kaya nakita niya si Lord. Nag-usap pa sila, no?
So, napakapalad naman ni Mary Magdalene, no, na nakausap niya yung ating Panginoon during the resurrection. So, yan, no, kaya kahit saan, ipinapangaral siya, no. Kaya dito mga kaibigan, sa tagpong ito, mayroong napakaganda na maliban sa nabuhay ang ating Panginoon, ibig sabihin na tayo rin ay, kung mamatay tayo rin ay mabuhay sa pangalawang buhay, no. So, ang pinakakuha lang dito mga kapatid, ang ating Panginoon ay ipinakita niya rito, no? Yung tinawag na kuwan dito nakalagay, at ang panyong binalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama sa matilang lino, may walay at nakatiklop sa isang tabi, no? So, ibig sabihin na ang ginawa ni Lord Jesus Christ, no, kahit na siya ay doon na sa libingan, maayos pa rin. Kasi nakatiklop yung panyo at saka yung itinakip sa kanya, no? So, ibig sabihin yung parang clean and orderly, no? Para yung sa ating tahanan, parang ganon din doon dapat, na nakatiklop ang lahat, nasa maayos, no? Parang ganon siya para maging maayos, para clean at saka orderly, no? So, maliban yan, ganon din po yung ating isip, no? Hindi lang yung ating gawain yung clean and orderly, dapat pati yung isip natin, no? So, ngayon ang tanong, paano natin na maging clean and orderly rin yung ating isip, no? So, of course, palagi natin pakinggan ang magandang balita, no? Kaya magbasa, makinig ng magandang balita kasi guided tayo. Kasi pag palagi mo basahin ang scripture, nagkaroon ka ng knowledge at saka understanding. Wisdom, knowledge, and understanding. Kaya sa umaga pa lang, humingi tayo ng strength, wisdom, knowledge, and understanding. So yan, no? Humingi na tayo ng lakas, wisdom, no? Dunong, kaalaman, at pag-unawa, no? So yun ang dapat natin, no? So paano natin makuha yan? Sa magitan po ng pagbasa o pakikinig ng mabuting balita o kaya magandang balita. So,